Noong 1961 sa Philadelphia, nanganak ang isang babae sa department store. Hindi nagtagal ay dumating ang doktor at tiningnan ang sanggol na hindi tumitigil sa pag-iyak. Sa kanyang pagkabigla, ang mga paa at kamay ng sanggol ay nabali sa sinapupunan. Pagkalipas ng maraming taon, sumakay si David sa tren pabalik sa Philadelphia pagkatapos ng interview sa trabaho sa New York. Nang may makita siyang babaeng uupo sa tabi niya, hinubad niya ang kanyang singsing at itinago sa bulsa. Nag-usap sila tungkol sa sports at binanggit ni David na natatakot siya sa tubig at hindi niya gusto ang football. Sinubukan din niyang landiin siya, ngunit tinanggihan siya ng babae at lumipat sa ibang upuan. Pagkatapos ay isinuot muli ni David ang singsing. Biglang bumilis ang pag-andar ng tren at ang lahat ay umuuga sa paligid ni David. Sa bahay, ang anak ni David na si Joseph ay nanunood ng TV at napanood niya sa balita ang tungkol sa tren na nadiskaril at namatay ang lahat sa loob. Nag-aalala, tiningnan niya ang sulat at napagtantong nasa tren ang kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali sa ospital, nagising si David at napansin niya ang isang taong inooperahan sa malapit bago siya natagpuan ng doktor na nagtanong ng kanyang medical history. Ipinaliwanag ni David na hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang allergy o pangmatagalang sakit at nagulat nang malaman na siya lamang ang nakaligtas mula sa aksidente. Namangha ang doktor na walang nararamdaman na sakit at pinsala si David, kahit isang gasgas. Nang umalis si David sa silid, nakita niya ang kanyang pamilya na naghihintay sa kanya. Sinubukan ni Joseph na paghawakin ang kamay ni David at ng kanyang ina na si Audrey, ngunit mabilis din silang bumitaw sa pagkakahawak. Maya-maya sa bahay, sinabi ni David kay Audrey na sa palagay niya ay hindi niya nakuha ang trabaho, ngunit lilipat din siya sa lalong madaling panahon. Lumalabas na hiwalay na sila at natutulog sa magkaibang kwarto. Kinabukasan, dumalo si David sa memorial service para sa 177 na namatay sa aksidente. Pagkatapos nito, bumalik si David sa kanyang sasakyan at nakahanap ng isang sober na naglalaman ng card na may logo na limited edition. Nang buksan niya ito ay wala siyang nakitang pangalan, isang sulat lamang na nagtatanong sa kanya kung ilang araw siyang nagkasakit sa kanyang buhay. Pagkatapos, pumasok si David sa trabaho bilang security sa isang football team. Habang nasa isip pa rin ang card, hiniling niya sa sekretarya na tingnan kung ilang araw na siyang nagkasakit. Pagkatapos ay pinanood niya ang koponan na nagsasanay na may lungkot sa kanyang mga mata. Sa pagtatapos ng araw, sinabihan si David ng kanyang amo na hindi siya nagkaroon ng kahit isang araw na may sakit mula nang pumasok siya sa trabahong ito 5 taon na ang nakakaraan, kaya tataas ang sweldo niya. Nang gabing iyon ay tinanong ni David si Audrey kung naaalala niya na nagkasakit siya dahil hindi siya nagkakasakit. Pinag-isipan ito ni Audrey at inamin na hindi niya maalala ang kahit isang araw na nakita niyang nagkasakit si David mula nang makilala niya ito sa kolehiyo. Nagbalik tanaw ang eksena sa 1974 kung saan ang sanggol na nakita natin sa umpisa ay binatilyo na ngayon. Lumalabas na mayroon siyang osteogenesis na nangangahulugan na ang lahat ng kanyang mga buto ay napakarupok at madalas siyang nasasaktan. Natatakot ang bata na lumabas at masaktan muli, idagdag pa ang ibang mga bata sa paaralan na tinatawag siyang Mr. Glass. Para mailabas siya sa kanyang pagkukulong, sinabihan siya ng kanyang ina na nag-iwan siya ng regalo para sa kanya sa labas. Inipon ng bata ang kanyang lakas at kinuha ang regalo, na isa palang comic book. Ipinaliwanag ng kanyang ina na makakakuha siya ng isa pa sa bawat araw na lalabas siya ng bahay. Sa kasalukuyan, ang batang lalaki ay lumaki na ngayon. Ang kanyang pangalan ay Elijah at mayroon siyang art gallery na nakatuon sa sining ng comics. Iniingatan niya ang comics bilang isang uri ng sining at kinakansela ang pagbebenta kapag narinig niyang gusto ng kliyente na ibigay ang mahalagang painting sa kanyang 4 na taong gulang na anak. Sa hapon, pumunta sina David at Joseph kay Elijah para magtanong tungkol sa card. Ipinaliwanag ni Elijah na interesado siya sa kalusugan ni David at natutuwa siyang marinig na hindi siya nagkasakit. Gayunpaman, nagkaroon ng pinsala si David. Noong kolehiyo, naaksidente siya sa sasakyan na nakapinsala sa kanyang binti at huminto sa football. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Elijah na nag-aral siya ng mga comics sa buong buhay niya at sa palagay niya ay batay sa lumang kasaysayan ang mga superhero. Dahil sa kalagayan ng kanyang kalusugan, palagi niyang iniisip kung mayroong ibang taong kabaligtaran niya, ibig sabihin ay isang taong napakatibay. Nang marinig niyang si Elijah ang nag-iisang nakaligtas sa aksidente sa tren, naisip niya na maaaring siya ang taong iyon. Nasasabik si Joseph sa posibilidad na maging superhero ang kanyang ama,
ngunit sa palagay ni David ay isa itong kakaibang scam at umalis kasama ang kanyang anak. Nang gabing iyon, binasa ni David ang tungkol sa aksidente sa pahayagan na nagbigay inspirasyon sa kanya upang suriin ang kanyang aparador. May baril siyang nakatago doon at isang folder na may mga clip ng pahayagan na may kaugnayan sa kanyang buhay. Ang mga una ay nagpapakita ng simula ng kanyang karera sa football at ang huli ay ang aksidente sa sasakyan. Nasira ang sasakyan, kaya ang katotohanang nakaligtas siya ay isang himala. Sa sandaling iyon ay nag-ambala siya ni Audrey na nagtanong sa kanya kung nakikipagkita siya sa ibang babae. Matapos sabihin ni David na hindi, inamin ni Audrey na siya ay natauhan sa aksidente sa tren at inanunsyo na gusto niyang subukan muli ang kanilang relasyon dahil ang kaligtasan niya ay tanda ng pangalawang pagkakataon. Maya-maya, binisita ni Elijah si David habang nasa trabaho. Sinabi sa kanya na hindi nagkataon na pinili niya ang pagiging security bilang trabaho dahil likas na katangian niyang protektahan ang mga tao. Habang naglalakad sila malapit sa pila, huminto si David para tingnan ng isang partikular na lalaki at naisip niyang aalis ito bago siya makapkapan. Gaya nga ng hula niya, agad na umalis ang lalaki. Nagtataka si Elijah kung paano nalaman ni David na may dalang sandata ang lalaking iyon, kaya ipinaliwanag ni David na mayroon siyang imahe sa kanyang ulo na nagpapakita sa kanya. May likas na katangian siyang malaman kung ang isang tao ay may nagawang mali. Tinawag ito ni Elijah na superpower, ngunit hindi gusto ni David kung saan pupunta ang pag-uusap na ito at hiniling sa kanyang umalis. Bago gawin ito, tinanong ni Elijah kung may ibang tao sa aksidente sa sasakyan at kinumpirma ni David na naroon din si Audrey. Pagkatapos, pumunta si Elijah sa kanyang sasakyan at nakitang dumaan ang di umano'y armadong lalaki. Sinimulan niyang sundan ang lalaki at sinabi pa sa kanya na hintayin siya, ngunit hindi siya pinapansin ng lalaki. Sinubukan ni Elijah na kumilos ng mabilis hanggat maaari dahil sa kanyang kalagayan, ngunit masyado siyang mabagal. Nang bumaba ang lalaki sa istasyon ng subway, pinilit ni Elijah ang sarili at nahulog, nabali ang maraming buto. Habang nabali ang kanyang tungkod at naghihirap sa matinding sakit, nakita niya ang paggalaw ng kamiseta ng lalaki at nakita ang baril na nakatago sa ilalim, tulad ng kutob ni David. Pagkatapos ng laban, umuwi si David at nakita si Joseph na naglalaro ng football. Pinagalitan niya ito, ipinaalala sa kanya na ayaw ni Audrey sa sport dahil sa mga pinsalang dulot nito. Pagkatapos ay nagpasya si David na gumawa ng maliit na eksperimento at nagsimulang magbuhat ng mga barbell. Sa una, 250 lang ang binuhat niya, ang pinakamabigat na nabuhat niya. Si Joseph ay patuloy na nagdaragdag ng higit pa sa bawat pagsubok hanggang sa magamit nila ang bawat timbang na mayroon sila. Sa pagnanais na matuto ng higit pa, nagdagdag din sila ng ilang mga lata ng pintura at sa huli ay nakapag-angat si David ng 350 habang halos hindi pinagpapawisan. Sa ospital, sinabihan si Elijah na marami siyang bali, ngunit ang pinakamalala ay ang 14 sa kanyang binti, kung saan kakailanganin niya ng physical therapy. Nang maglaon ay nauwi siya sa pagdalo sa physiotherapy kasama si Audrey at ginamit ang pagkakataong magtanong tungkol sa kanyang kasal habang nagpapanggap na nais niya lang na mas makilala ang kanyang doktor. Nalaman niya na ang aksidente sa sasakyan ni David na nagpahinto sa kanya sa football ay ang dahilan kung bakit sila nagkalapit dahil ayaw ni Audrey sa sport at ang pinsalang idinudulot nito. Habang nagtatanong ang higit pa, hindi sinasadyang nabanggit ni Elijah ang pangalan ni David at naghinala si Audrey. Ibinahagi ni Elijah ang kanyang teorya ngunit hindi alam ni Audrey kung ano ang iisipin. Sa isa pang laban, nagpasya si David na tumayo sa gitna ng maraming tao at sa bawat oras na may nakakabangga sa kanya, nakakakita siya ng pangitain. Sa una, boses lang ito ng sumisigaw na bata, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaki na kahina-hinalang namumulot ng kung ano sa basurahan. Naghihinala, pinaalis ni David ang lalaki sa linya para kapkapan siya, ngunit wala siyang nakita sa kanyang mga bulsa. Nagpasya si David na kahangalan ng paniniwalang mayroon siyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon ay tinawagan ng paaralan si David dahil nasaktan si Joseph. Ipinaliwanag ng guro na nakipag-away si Joseph at iniisip kung naaalala siya ni David noong nag-aaral siya doon. Ikinwento niya ang oras na nahulog si David sa pool noong bata pa siya at humiga sa ilalim ng 5 minuto. Nang hilahin siya, patay na siya hanggang sa na-revive siya ng mga paramedic. Sa huli, binago nila ang mga alituntunin ng pagkilos sa paligid ng pool dahil sa kanya at ibinabahagi ng mga bata ang kwento bilang isang alamat. Nang marinig ito, mas nakumbinsi si David na hindi siya isang superhero.
Pagkatapos nilang umalis sa paaralan, ipinaliwanag ni Joseph na nakipag-away siya dahil pinrotektahan niya ang isang batang babae na binubuli para sa kanyang lahi, at sinabing gusto niyang maging isang bayani tulad ng kanyang ama. Sinubukan ni David na igiit na normal siya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Joseph. Sa gabi, sinabi ni Audrey kay David na sinabi ni Elijah sa kanya ang lahat. Bago nila ito mapag-usapan, natuklasan nila na kinuha ni Joseph ang baril ni David at itinutok ito sa kanya na gustong patunayan na hindi siya masasaktan. Nag-alinlangan ang bata ng ilang segundo at nagawang kausapin siya ni David na itigil ito. Kinabukasan, binisita ni David si Elijah na agad na kinumpirma na ang lalaki mula sa stadium ay may baril. Iniisip din ni Elijah na hindi nasaktan si David sa aksidente sa sasakyan, gumawa siya ng kasinungalingan na huminto sa football para makipag-date sa kanya si Audrey. Ayaw ni David na abalahin pa siya ni Elijah o ang kanyang pamilya at sinabi kung paanong muntik na siyang mamatay noong bata pa siya dahil nalunod siya, na dapat ay sapat na patunay upang ihinto ang usapin. Nang maglaon ay nasa comic book store si Elijah na hindi makausap ng maayos. Kailangang isara ng empleyado ang tindahan kaya sinimulan niyang hilahin si Elijah palabas sa kanyang wheelchair, ngunit patuloy na ginagalaw ni Elijah ang gulong para guluhin siya. Pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay nagsalita si Elijah nang makita niya ang comics na gusto niya. Samantala, iniwan ni David at Audrey si Joseph kasama ang isang babysitter para makapag-date sa labas. Magkasama silang uminom at sinubukang mag-ugnayan muli, at napilitang aminin ni David na pinanatiling niyang hindi gaanong malapit sa pamilya dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Pagbalik nila, sinabi sa kanila ng babysitter na nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa New York na nagsabing natanggap si David sa trabaho. Gayunpaman, tiniyak ng pamilya sa kanya na hindi sila aalis. Mayroon ding mensahe sa makina mula kay Elijah na nagpapaliwanag na ang bawat bayani ay may kahinaan at ang kryptonite ni David ay tubig. Desperado para sa sagot, lumabas si David sa kalagitnaan ng gabi upang tingnan ang tren mula sa aksidente. Tiningnan niya ang nawasak na sasakyan at alam niyang walang sino mang normal na tao ang makakaligtas dito. Nag-trigger ito ng memorya ng aksidente sa sasakyan at ipinahayag na nakalabas siya ng maayos, ngunit si Audrey ay naipit sa loob ng nasusunog na sasakyan. Ginamit ni David ang kanyang pambihirang lakas para punitin ang pinto ng kotse at iligtas si Audrey. Hindi nagtagal ay dumating ang tulong at napagtanto ni David na kakaiba para sa kanya na hindi masaktan. Dahil sa labis na pag-aalala, tinawagan ni David si Elijah at inamin na hindi siya kailanman nakaranas ng pinsala sa kanyang buhay, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabihan siya ni Elijah na pumunta sa kinaroroonan ng mga tao. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si David sa mataong lugar at binuksan ang kanyang mga kamay habang sinasadya niyang tingnan ang mga krimen ng mga tao. Nakita niya ang isang babae na ginagambala ang empleyado upang magnakaw ng alahas, isang lalaki na naghagis ng bote sa mga itim na tao habang iniinsulto sila para sa kanilang lahi, at isang lalaki na sinasamantala ang walang malay na lasing na babae. Nang mabangga niya ang janitor, nadiskubre niyang pinatay nito ang isang lalaki para malayang makapasok sa kanyang bahay. Hinintay ni David na matapos ng janitor ang kanyang trabaho at sinundan siya sa bahay, napansin niyang pumasok siya sa likod ng pinto. Sa kaparehong daan, pumasok din si David at natuklasan niyang magulo ang lugar, idagdag pa na nasa hagdan pa rin ang katawan ng may-ari. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga silid at nakita niya ang dalawang bata na nakatali sa aparador. Agad silang pinalaya ni David at sinabihan silang tumahimik. Sumunod, tiningnan ni David ang pangunahing silid at nakitang nakatali rin ang ina. Bukas ang pinto sa balcony at pumasok si David, iniisip na maaaring tumakas na ang lalaki. Sa sandaling iyon, lumitaw ang janitor sa likod ni David at itinulak siya palabas ng balcony na naging dahilan upang mahulog siya sa basang ibabaw. Tumingin-tingin si David sa paligid at napagtantong nasa takip siya ng pool at dahan-dahan siyang nagsimulang lumubog sa ilalim. Sumabit sa tela, hindi makalangoy si David at patuloy na nagpupumilit na huminga at mabuhay. Buti na lang may biglang sumulpot na stick sa tubig at hinawakan niya ito para makaahon siya. Dumating pala ang mga bata para iligtas siya. Pagkatapos, bumalik si David sa pangunahing silid at hinawakan ang janitor mula sa likuran para sakalin siya. Lumaban ang lalaki at itinulak si David sa pader na nagdulot ng pinsala sa ibabaw. Mas malakas pa rin si David at sa huli ay nagawa niyang patayin ang lalaki. Pagkatapos ay pinalaya niya ang ina, ngunit sa kasamaang palad, patay na ito.
Nang gabing iyon, binuhat ni David si Audrey mula sa kanyang silid upang muli silang matulog sa iisang kama, at sa wakas ay nawala ang pakiramdam na may mali. Kinaumagahan, nakita ni Joseph ang kanyang mga magulang na nagmamahalan sa isa't isa. Habang abala si Audrey, ipinakita ni David kay Joseph ang pahayagan na may balita tungkol sa namatay na janitor, na kinabibilangan ng paglalarawan ng misteryosong vigilante. Kinumpirma ni David na siya iyon at hiniling kay Joseph na itago ang sikreto. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si David sa art show ni Elijah at nakilala ang kanyang ina, na nagsabi sa kanya tungkol sa dalawang uri ng kontrabida, yaong nakikipaglaban gamit ang kanilang mga kamao, at yaong nakikipaglaban gamit ang kanilang isip. Nabalitaan ng babae ang tungkol kay David dahil tinawag siya ni Elijah na kaibigan. Pagkatapos ay sinundan ni David si Elijah sa kanyang opisina at binati siya ni Elijah sa kanyang unang gabi bilang isang vigilante. Nag-alok siya na makipagkamay at nang gawin nila ito, nagkaroon si David ng nakakagulat na pagtuklas. Sa loob ng maraming taon, sinasadya ni Elijah ang mga aksidente upang makahanap ng superhero, kabilang ang tren na sinasakyan ni David. Nagulat si David, tumingin sa paligid at napansin ang mga plano at pananaliksik ni Elijah. Ipinaliwanag ni Elijah na ngayon na alam na ni David kung sino siya, sa wakas ay alam na rin niya ang kanyang karakter, siya ang kontrabida sa kabayanihan ni David. Tulad sa mga kwento, sila ay eksaktong magkabaliktad ngunit minsan ay magkaibigan din. Marahil ang Mr. Glass ay ang codename noon pa man ng kontrabida ni Elijah. Agad na tumawag si David ng pulis at si Elijah ay ipinadala sa institusyon para sa mga kriminal na baliw. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.